Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa isa na namang anibersaryo ipinagdiriwang, anibersaryo ng iyong katapatan, anibersaryo ng iyong mga himala, anibersaryo ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat o Diyos, umabot kami sa ganitong taon at napatunayan namin kung gaano ka kabuti, gaano ka katapat sa iyong mga pangako. Minsan pa po o Diyos, panariwain niyo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. Mangusap ka sa amin. Anumang po ang aming mga panghihina, muli ay maalala namin kung paano mo kaming tinawag sa lugar na ito. Maalala namin kung paano daan-daan nahubog ang aming mga pagkatao. Maalala namin kung paano mo kaming tinuruan at pinalago sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kung nakakaranas man kami ng mga pagsubok at mga problema, maalala namin na mayroong Diyos na tapat na nangako sa amin na hindi kami iiwan at pababayaan kailanman. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaaniyahan na ito po ay buksan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 107, Talatang 1. Let's take a reading to the book of Psalm, chapter 107, verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang kanyang salita. Praise God. Pwede na po kayo magsilpo, mga kapatid. Pakibati muna ang inyong mga katabi. Ayan. Pakisabi, tapat ka ba? Mabuti ka ba? Ano ang sagot niya? Ayan. Alam niyo mo, sa Bible, mga kapatid ko kay Kristo, maraming beses pong sinasabi at inuulit-ulit kung gaano kabuti at katapat ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, at sa mga himala na ipinakita niya sa kanyang sariling bayan. Katunayan po, when God revealed Himself to Moses in Exodus 34 verse 6, sabi po doon, "The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." So, lagi pong magkasama yung pag-ibig ng Diyos at kanyang katapatan. Sabi rin po ng Psalm 100 verse 5, His faithfulness continues through all generation. Ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy hanggang sa mga sunod na salinlangit. Sabi naman po ng Psalm 117 verse 2, "The faithfulness of the Lord endures forever." So, ngayong hapong ito, mga kapatid ko kay Kristo, nais ko po kayong anyayahan muli na panariwain po muli natin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi minsan po, habang tumatagal po ang panahon o habang umaandar po ang panahon, habang tumatagal po tayo sa gawain, marami po sa atin sa halip na lalong tumatag dahil naranasan niya yung katapatan ng Diyos. Yung iba po ay nangihina at nawawala, mga kapatid. Samantalang pinapatunayan ng Diyos kung gaano siya ka-faithful sa kanyang mga pangako. Amen? So, ang mensahe po natin ngayong anniversary ito, may pamagat po na The Goodness and Faithfulness of God. Ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Now, what is the nature of God's goodness and faithfulness? Ang Diyos po, hindi siya nagde-decide na ngayong araw na to magiging mabuti ako sa taong ito. The next morning naman hindi. Papadalahan ko naman siya ng katakot-takot ng mga pagsubok at problema. Hindi po. Kahit nakakaranas po tayo ng mga dilubyo sa ating buhay, lagi nating tandaan that God is always good and faithful. Amen? So, the first thing we need to know, mga kapatid ko kay Kristo, ay maintindihan po natin
yung nature po ng katapatan at kabutihan ng Diyos through His name, through His character, and through His word, mga kapatid. Amen? So yun po yung integral part para mas lalo po natin maintindihan na kahit hindi sang-ayon o kahit po hindi ayon sa kagustuhan natin yung mga nangyayari sa ating buhay, mauunawaan natin na tapat pa rin po ang Diyos. Amen? So God's goodness and faithfulness is revealed on His name, mga kapatid. Ang pangalan po ng Diyos ay nagpapakilala ng kanyang kabutihang loob at ng kanyang katapatan. In Genesis 16:13, si Hagar po, paano niya po nakilala ang Diyos? Nakilala niya ito sa pangalan na ang ibig sabihin po ay Diyos na nakakakita. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung nakakakita pa. Parang, double vision na mga kapatid. May katarata ba? Amen? So, bakit po Diyos na nakakakita ang pagkakakilala ni Hagar kay Yahweh, mga kapatid? Sapagkat nakita po ni Yahweh yung kanyang paghihirap. Narinig po ng Diyos yung pag-iyak ng kanyang anak na hindi po kagaya ng mga Diyos-Diyosan na kilala nitong si Hagar, kasi po si Hagar ay isa pong Egyptian. Meron po siyang ibang mga Diyos mula doon sa bansa na kanyang pinagmulan, mga kapatid. Na yung mga Diyos-Diyosan yon ay bingi, bulag, at pipi sa lahat po ng kapighatian at hapis na nararamdaman nila pong mag-ina. Sabi po ng verse 13 to 14 ng Genesis 16, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Bakit po? Kasi noong araw po, mga kapatid, ang kanila pong paniniwala, once na nakita mo po ang Diyos, patay ka na. Amen? Kasi hindi ka pwedeng humarap sa Kanya basta-basta, lalo't ikaw ay marumi. Pero once na nagpakita sa iyo ang Diyos at ikaw ay buhay pa rin, pinapatunayan niya sa iyo ang kanyang katapatan, ang kanyang faithfulness. So yung faithfulness po ng Diyos, napatunayan ni Hagar. Amen? Sa pamagitan ng pangalang Diyos na nakakakita, bakit po? Sapagkat sila pong mag-ina ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ano po ba ang kwento nitong si Hagar, mga kapatid? Siya po ay ikalawang asawa ni Abraham. Siya po ay katulong po ni Sarai, mga kapatid. So, hindi siya magkaanak. Ang pangako naman po ng Diyos doon sa mag-asawa, antayin nyo yung pangako ko, nagmamadali. Sabi po ni Sarai kay Abram, sipingan mo na nga itong katulong ko para yung magiging anak niya, yun ang kikilalanin kong anak ko rin. Pero iba po kasi ang plano ng Diyos sa plano ng tao So dahil merong human intervention, mga kapatid, so dumating na po si Ishmael. Diyan galing ang Hamas, mga kapatid. Amen? No? Kaya po, kailangan matupad yung pangako po ng Diyos, mga kapatid. Dumating din po si Isaac, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Ngayon, nung dumating na po si Isaac, nakita po ito nung nanay na si Sarai na isa itong threat, mga kapatid. Kaya pinalayas niya po yung mag-ina at wala rin naman pong nagawa itong si Abram kundi sumunod sa kanyang asawa. So pinabaunan po ng kaunting tinapay at tubig at umalis na po yung mag-ina. Habang sila po ay nasa kalagitnaan ng paglalakad sa disyerto, mga kapatid, naubos na yung tubig, naubos na yung tinapay, pinagmamasdan ng nanay yung kanyang anak. At hinihintay na lang nila na sila ay mamatay, mga kapatid. Sabi po ng Genesis 17:20, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang saling lahi. Tingnan nyo pinabayaan sila ni Abraham, pero hindi sila pinabayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen?
Minsan yung inaasahan yung suporta sa magulang, no? Kunyari, nabuntis out of wedlock, nabuntis sa pagkadalaga, habol-habol ka ngayon. Dati ikaw ang hinahabol, ngayon ikaw na yung naghahabol ngayon. Ito namang hinahabol, takbo naman ng takbo, takas naman ng takas, mga kapatid. Pero, yung taong yun, kung hindi siya naging faithful sa kanyang pangako, ang Diyos po, yung batang yun ay kanyang kakalingain. Kagaya po ng ginawa niya kay Ishmael. Hindi man ito kinilala o hindi man ito naipaglaban ni Abraham, pero binigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos na magkakaroon siya ng malalakas na bansa pagdating ng araw. Kaya yung digmaang Israel, Palestine, huwag na kayong magulat dyan. Kagagawan niya ng dalawang babae sa buhay ni Abraham. Amen? So noon pa yan may tunggalian, kaya hindi yan matatapos until bumalik si Lord, mga kapatid. So another Bible character na nakaranas po ng God's faithfulness ay si Moses, mga kapatid. When God introduced Himself to Moses, Moses wanted to know His name so that He could give Israel a name that they could rely on. Bakit po? Kasi po si Moises ay nakita rin ang Diyos, nakausap ang Diyos doon sa burning bush, mga kapatid. Hindi lumiliyab na bush, ha? Burning bush yung nag-aapoy na puno, mga kapatid, at hindi nasusunog. Ngayon, ito po si Moises, ayaw niya namang dumiretsa kay Pharaoh na wala siyang masasabing pangalan. Sasabihin ng Paraon, oh, tumatayo ka sa harapan ko, sino ba nagpadala sa'yo? Si ano eh? Sino nga ba yun? Kailangan merong pangalan, mga kapatid. Amen? Mahirap kasi yung kung sino-sino na lang yung ituturo mo. Si ano? Sino nga ba yun? Kailangan merong pangalan, mga kapatid. Di ba po nung bata pa tayo, pag inuutosan tayo ng ating nanay na mangutang, mga kapatid, sino ang nautusan ng mangutang dito? Taas nga ang kamay. Ayan, ng nanay ha, ng nanay. Di ba ho, pag nangungutang ka, hindi mo naman sinasabi doon sa tindahan na, Ale, pautang nga. Baka sampalin ka ng tindera. Bakit? Sino ka bang bata ka? Pero, pag ikaw ay nangungutang, mga kapatid, sinasabi mo, Ale, Ale. O kaya, sino ba may tindahan dito? Kunyari, si Nanay Leti. Aling Leti, pautang naman po si Mama. May dala kang pangalan. Sabihin ni Sister Leti, bakit? Sino ba nanay mo? Si Mama Haini. Ah, si Mama Haini. O sige, ilan ba? Diba? Kasi nga, nananangan siya doon sa pangalan. Amen? Kunyari, may dumating na preacher dito. Hindi nyo kakilala, hindi pamilyar. Siyempre, dahil hindi sa inyo pamilyar, tatanungin nyo, sino ka po ba? Brother ganito po. Sino nagpadala sa inyo? Brother Justin Baulop. Ah, si Brother Justin. So, ino-honor ka dahil dun sa pangalan na iyong daladala. Amen, mga kapatid? Kaya, hindi siya basta-basta pwedeng humarap kay Pharaoh na wala siyang bit-bit na pangalan ng Diyos na kanyang mapagsasaligan, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen? So, paano sila maniniwala sa Kanya kung siya mismo hindi niya kilala kung sino yung Diyos na nagsusugo sa Kanya, mga kapatid? Alam niyo kung bakit kailangan ni Moises ipakilala yung katapatan ng Diyos sa mga Hebreo? Hebrew pa sila nung time na to, mga kapatid. Kasi po, ang kanyang mga kababayang Hebreo, nakalimutan na nila na ang kanilang mga ninuno ay nagkaroon ng Diyos na tapat at mabuti kina Abraham, Isaac, at Jacob. Na kahit doon sa Egypt ay pinagpala pa itong si Joseph. Paglipas ng panahon na reverse na yung pangyayari, dati sila yung, dahil Prime Minister si Joseph sa Egypt, malaya, masagana ang buhay ng mga Hebreo, pero paglipas ng panahon, naging threat sila sa mga legit na Egyptian, kaya ginawa po silang slave. After a couple of years, 100 of years, mga kapatid,
nakalimutan na nila na meron silang Diyos na tapat at mabuti. Kaya kailangan po itong maipakilala ni Moses. So ipinakilala niya ito as I am. Ako ang Diyos na ako nga. Si ako nga, mga kapatid. At alam na po natin ang mga sumunod na nangyari. Itong Diyos na nagpakilala ay pinatunayan ng kanyang kapangyarihan. Nakalaya po ang mga Hebreo sa pang-aalipin ng Egypt. At hanggang dumating sila sa Promised Land, maraming beses nilang napatunayan ang goodness and faithfulness ni Yahweh. Amen? So God is true to His name. And because He is, we can know that He is faithful. Minsan kasi may mga pangalan tayo, pero hindi naman natin pinaninindigan yung pangalan natin. Amen? Naturingang Grace pangalan mo, lagi kang nadidisgrasya, ano ba naman yun? Di ba ho? Naturingang Marikit, hindi naman marikit. Malikot. Ay, di ba ho, mga kapatid? Alamin niyo po yung ibig sabihin ng inyong mga pangalan. May mga kahulugan po yan, mga kapatid. Amen? Ako nga po sinearch ko yung ibig sabihin ng pangalan ko, yung Mark. Ang ibig sabihin lang pala, martilyo. Kaya pala matigas ang ulo ko mga kapatid. Amen? Search niyo po yan. Kasi minsan, yun po ang nagre-reveal ng ating character. Amen? Meron pong ka-classmate yung kapatid ko nung college. Pinangalanan yung anak. John Lazy. Parang maganda pakinggan. Lazy. Sabi ko, parang tinagalog yan one tamad John Lazy. Kaya mag-iingat po tayo sa pagbibigay ng pangalan. So God's faithfulness and goodness is revealed on His character. So what is the character of God, mga kapatid? Alam niyo, ang isa pong powerful word na nagde-describe sa character po ng Diyos ay yung Hebrew word na hesed, na ang ibig sabihin po, steadfast love. Sabi po ng Deuteronomy 7 verse 9, we read, know that therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love and keep His commands. So ito pong verse na ito ang nagko-connect sa God's faithfulness at doon po sa kanyang loving kindness, mga kapatid. Amen? So kung ang Diyos po ay totoo sa kanyang character, mga kapatid ko kay Kristo, makakaasa tayo na totoo rin siya sa kanyang pangako, totoo rin siya sa kanyang mga salita, at totoo rin siya sa kanyang pag-ibig. Amen? So yung salita, yung gawa, dapat mapatunayang tapat at totoo, mga kapatid. Kasi di ba, mayroong pag-ibig na mahal ka lang kasi mahal ka pa. Di ba? Pero nag-iiba kasi yun, di ba ho? Meron nga akong napanood sa sa Rapid Tulfo in Action. Ano siya, parang retired general yata. Basta mayaman. Tapos meron siyang may kinuha siyang nurse. At yung nurse na yun ay halos ubusin yung kanyang pera. Ngayon, binabasa ko po yung comment section. Sabi ng mga nagko-comment na mga netizen, ba't naman kasi kukuha ng nurse, napaka-sexy? Diba? Siyempre, kung kailangan mo lang naman ng nurse na mag-aalaga, yung talagang legit na nurse na hindi yung kukuha ka ng gano'n na alam mo naman kung ano yung, siyempre, alam mo rin yung habol niya, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung pag-ibig na ino-offer nun, meron din kapalit. Amen po? Diba? Kasi merong pagmamahal na pag may pera ka pa, may napapakinabang sa'yo, importante ka, mahal ka pa rin. Amen? Pag nakakapagpadala ka pa mula barko, nag-a-abroad ka, may naibibigay ka sa iyong pamilya, importante ka pa rin. Pero subukan mong wala ka nang naipapadala, wala nang tumatawag sa iyo. Amen? So meaning, hindi faithful yung love na ipinapakita ng character. Pero ang Diyos, napapatunayan niya ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig sa kanyang character. Amen? So, sa paano pong pamamaraan? Pansinin niyo po kahit po nagkasala ang tao,
dahil siya ay faithful at mabuti, gumawa pa rin po siya ng paraan para tayo ay ma-restore, ma-save mga kapatid. Kasi faithful siya sa kanyang character na siya ay mapagmahal na Diyos. Tingnan niyo ang original design kasi ng Diyos sa ating katawan ay perfect. Ang problema, napasok ito ng kaaway mga kapatid. So nagkaroon ng corruption. Pero dahil mabuti ang Diyos, ayaw niya naman na yung espiritu niya ay manangan sa isang katawan na corrupted. Kaya dumating yung kamatayan. At sa kamatayan yun, doon tayo muli makakabalik sa Diyos. At iiwan tong corrupted body natin. So kahit na nakakalungkot mamatayan or mamatay, pero ito rin po yung wise way ng Diyos para makabalik tayo muli sa Kanya mga kapatid. Amen? At syempre po, kapag sinabi pong mapagmahal ang Diyos, it doesn't mean na hindi siya namamalo. It doesn't mean na hindi siya nagdidisiplina. Di ba po, mga kapatid? Kagaya nung sino ba yung nag-share kanina? Sister. Akala niya, pag napapalapit ka sa Diyos, patindi ng patindi ang pagsubok. Totoo po yun. Kasi doon tayo mas nauhubog. Amen? Alam niyo ba yung aking pinsan? Nag-decide na siyang mag-choir. Sa dami ng pagsubok, dami ng problema. Nakailang yaya na kami sa kanya, umattend ka ng gawain. Nag-decide na po siyang isurrender yung buhay niya kay Lord. Umawit doon sa aming gawain sa Taytay. Alam niyo habang kumakanta siya, yung mga barangay tanod nakaabang sa kanya sa labas. Kasi dadamputin na siya. Pagkatapos niyang kumanta, dinala na siya sa barangay kasi may nagre-reklamo sa kanya. Kita nyo? Lumalapit siya sa Diyos, pero hinahabol siya ng mga problema. Pero sabi ko sa nanay ko, Ma, sabihin mo dun sa pamangkin mo, ganun talaga. The more kang nagsusumikap, the more naman ang kaaway na pipilitin kang hatakin. Kasi merong tug of war, merong agawan. Pero choice mo pa rin manatili sa katapatan ng Diyos. Bakit po? Kahit ano ang mangyari, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Wala siyang lingkod na pinabayaan. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po ng Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock. His works are perfect and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na matapat at makatwiran. So paano pa po natin mapapatunayan ang faithfulness and goodness of God? He is true to His word, mga kapatid. Siya po ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Kapag sinabi niya po, ay kanya pong ginagawa. Hindi katulad ng tao, mga kapatid. Iba yung sinasabi ngayon, bukas iba na naman. Di ba? Kakasabi pa lang na magbabayad na. Bukas hindi na naman. Bukas ulit. Di ba? Kakasabi lang na magbabago na, maya-maya ginagawa na naman. Kakasabi pa lang na a-attend, absent na naman, mga kapatid. Amen? Ang tao po, mahilig mangako, and then ipapako niya yung pangako. Diba? Kaya meron silang sinasabi na promises are meant to be broken. Oh, kapatid. Pero ang Diyos, hindi yan nag-a-apply sa kanyang ganyang klase ng mga quotes na yan, mga kapatid. Amen? So, ang gusto kong i-emphasize ng Diyos para sa kanyang bayan, ay yung language of covenant, mga kapatid, na kapag sinabi niya, tinutupad niya, at ginagawa niya talaga. Sabi po ng Deuteronomy 7:9, kaya pakatandaan niyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinapadama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. So, ang ini-emphasize po ng Diyos ay pwede nating pagkatiwalaan yung kanyang salita. Kasi kanyang tinutupad at ginagawa, mga kapatid. Amen? Ang sabi po doon, hindi siya marunong sumira sa kanyang
pangako, mga kapatid. So that is a covenant of love na kanyang ginawa. Naaalisin ko ang aking bayan dito sa Ehiptong ito na nagpapahirap sa kanila at bibigyan ko sila ng isang sariling bansa na sila ay magiging masagana. Amen? So God fulfilled His promises. He always do it, mga kapatid ko kay Kristo. Sabi po ng Isaiah 25 verse 1, O Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things planned long ago. Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko't dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Amen? Bago pa man makipag-covenant ang Diyos sa tao, tapat na siya. Long ago, bago pa makipagkasundo ang tao sa Kanya, tapat na siya sa Kanyang salita. Yun yung Kanyang nature, yun po yung Kanyang character, mga kapatid. Amen? Kaya po, na-maintain ng Diyos ang Kanyang katapatan kasi inaalagaan niya ang Kanyang reputasyon na siya ay faithful na Diyos. Alam niyo, kapag wala kang pakialam sa reputasyon mo, kahit sira ang image mo, okay lang. Diba? Wala ka nang pakialam. Diba sabi nga sa Proverbs, mas mainam pa yung respetadong pangalan kaysa sa pabango na merong langaw sa loob. Nakalimutan ko lang yung verse, mga kapatid. So alam niyo, maging magkaroon po tayo ng tawag nito, palabra de honor ba yun? Yan, yung paninindigan mo kung ano ang iyong sinasabi. Kasi pag hindi mo natindigan ang iyong salita, the next time, hindi ka na paniniwalaan ng tao. Amen? Kaya ngayon, election. Siyempre, ang dami na namang nangangako. Ang titignan nyo sa nagsasalita, hindi yung sinasabi. Ang papakinggan nyo, hindi yung sinasabi, kundi yung hindi niya sinabi. Amen? Gets nyo ba? Kasi madali lang magsalita eh. So, babasahin nyo sila sa kanilang track record, mga kapatid. Madali lang naman mangako. Ipapagawa yung kalsada, ipapasemento yung kalsada, bibigyan ng scholarship. Madaling magsabi ng ganyan. Pero titignan mo yung kanyang track record. Ikaw ba, nung nandito ka pa lang sa maliit na posisyon, may nagawa ka na? Baka ni magwalis ng kalsada, di mo nga nagawa eh. Tapos yan pa, mangangako ka ng ganyan. Amen po? Kung may nanliligaw sa'yo, magsusuri ka din. Di ba? Baka mamaya yung kanyang mga panunuyo ay ginawa niya na rin sa iba. Amen, mga kapatid? So, ang Diyos po, hindi po ganun, mga kapatid ko kay Kristo. Pinangangalagaan niya ang kanyang reputasyon. Hanggang oras ba ako dito? Hanggang 4:40 ba ako? Okay, may 15 minutes pa, mga kapatid. So, we can rely on God's faithfulness. Amen? So, we can trust His faithfulness, mga kapatid. Alam niyo ho, last Friday, ako po ay na-assign sa isla. Doon po sa aking napuntahan, hindi nakaset up na po yung mga sound system sa parokya. Sa Subay po. Nakaset up na yung sound, okay na, mag-i-start na lang. Bigla pong yung isa pong asawa ng coordinator po doon. Actually, hiwalay na sila. May colon cancer po ito. At inayawan na ng doktor. Bawal nang uminom ng tubig, bawal nang kumain, hindi na nakakadumi. So, nalalaso na yung kanyang sistema, mga kapatid. At ang sabi po nung asawa ng coordinator na ito, pwede ba? Doon niya na lang ganapin ang gawain. Kasi gusto niyang umaten. Kaso hindi niya pwede. Ang dami nang nakasaksak sa katawan. Naka-wheelchair. Parang masyadong matrabaho. Nag-request siya, brother, pwede ba sa bahay na lang? Pinagbigyan ko po. Kasi ang sabi, 2 days na lang. Hindi, atanggihan mo pa ba yun? Di, sabi ko, sige po, no problem. Ligpit na naman kami ng mga gamit. Hakot na naman sa tricycle.
Set up, mga kapatid. So alam niyo, nakita ko yung itsura niya. Kung titignan mo, parang tinanggihan na nga ng doktor eh. Di ba ho? Pero syempre tayo, tagapagdala tayo ng mabuting balita. Syempre, pag-asa ang ibibigay mo. Alam nga namang gano'n na nga itsura, tapos ang sasabihin ko pa, ano ba yan? Di ba? Tanggapin mo na lang. Hindi po gano'n ang sinabi ko, mga kapatid. Pero yung asawa niya, ano na eh, tanggap na eh. Sabi nga ng kanyang asawa, i-ready mo lang ang sarili mo. Kasi, matagal silang naghiwalay. Tapos nung nagkasakit, ibinalik ng mga kapatid. Siya rin ang nag-alaga, mga kapatid. Alam niyo, ito na ho. Tinatawag niya lahat ng kanyang mga kapatid na nag-aaway-away. Sabi niya, pwede ba, bago ako mamatay, magbati-bati na tayo? Alam niyo ho, habang nagtotok ako, nag-iiyakan sila sa loob ng bahay. Sabi ko, di pa ako nag-iiyak, umiiyak na. So, talk po ako mga kapatid. At talagang sabi, nakiusap din yung sister sa akin na, Brother Mark, pwede bang i-ano mo sa topic talaga ng pagpapatawaran. Kasi ang layo, may Sunday Gospel kaso medyo malayo sa, sabi ko, sige po, talk po ako. Alam niyo ho, first time kong maramdaman, nung naglilay hands na po kami, di lahat ng kamay ng tao, mga kapitbahay niya nandoon. Ang ilaw nga eh, ayoko na lang sabihin, parang ano na eh. May ganito pa oh, parang gano'n na. Alam niyo, tinaas ko po ang aking kamay. For 14 years ng aking pagpipreach, noon ko lang naramdaman yun. Pag tutok ng kamay ko sa kanya, para akong kinuryente. Opo, alam niyo yung may dumaloy sa kamay ko na, basta para akong nakuryente ng malakas mga kapatid. At habang ako po ay nagpe-pray, napatigil ako kasi nagulat ako. Alam niyo, sabi nila 2 days na lang. Hanggang ngayon po, buhay pa din. At ito po, nag-message sa akin yung kapatid ng asawa ng coordinator. Alam mo po, Brother Mark, nakadumi na siya. Nakadumi na, mga kapatid. Nakalabas na, mga kapatid. At bumalik na yung dati niyang kulay. At nakapagpatotoo na. Sabi ko, pakisabi po ito sa kanya. Huwag niya nang ipagpalit ang asawa niya sa bangka. Kasi ho, pinagpalit niya yung asawa niya sa bangka. Sabi daw kasi ng mga kapatid, pag di mo hiniwalayan yung asawa mo, babawiin namin sa'yo yung bangka. Sabi ko, bumawi siya sa kanyang sister wife at sa kanyang mga anak. Maigli lang kasi ang buhay para sayangin sa mga tampuhan, mga kapatid. Ito po ang gusto kong inyong matandaan. Ang doktor, nawala na ng pag-asa sa kanya. Ako ho, bilang tao, medyo nag-aalangan ako eh. Pero ipinagkatiwala ko sa Diyos. Ang prayer ko po, kung loloobin ni Yahweh El Shaddai na madugtungan pa ang buhay niya. Kasi ang covenant niya, buhayin lang siya, magko-coordinator siya. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dapat tuparin niya rin ang kanyang pangako, mga kapatid. Amen? Alam niyo ho ba, ang Diyos, tapat naman talaga siya eh. Tayo lang yung hindi tumutupad sa ating mga pangako. Ang pangako natin noon, pagpalain ka lang, magdo-donate ka ng sound system. Ano nang nangyari? Kahit mic, wala. Ang pangako mo noon, makapag-abroad ka lang, mag-i-sponsor ka, pang stipend ng choir, pang stipend ng preacher. Ano na ang nangyari? Nag-backslide na yung preacher. Kakahintay. Wala, mga kapatid. Amen? So, we can trust His promises, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Ang Diyos po, kahit mahirap ang sitwasyon, lagi nating tatandaan, mga kapatid, kahit gaano man yun kabigat, makakaasa tayo sa kanyang kabaitan, kabutihan, at katapatan. Panghawakan lang natin ang kanyang pangalan, ang kanyang salita, at ang kanyang karakter na siya ay tapat na Diyos. Tayo po ay magsukayo sa kanyang presensya. Ika'y tapat sa habang buhay, Panginoon, at ika'y mabuti magpakailanman.
makakaasa kami sa iyong pangako, Yahweh El Shaddai, dahil noon pa man pinatunayan mo na ang iyong katapatan at kabutihan sa amin. Walang hanggan iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, mahal kita. Walang hanggan iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. mula sa aking pagmula Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko awitin ko ang kabutihan ng Diyos. ika'y
happy anniversary mga kapatid ko kay Cristo. Praise the Lord. Pumalakpak ang mga nakaranas ng katapatan ng Diyos. Malakas na papuri sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ngayon po ay dadako tayo sa Psalm 91. Awitin natin ang Ama namin.